And for today's video, tayo po ay magbabasa ng mga comment po ninyo sa aking YouTube channel. Mula kay user LQ7RK. Hello Kuya DJ Chico, ask ko lang po. Sa akin po kasi nag-verified si GCash to upgrade my account. Tapos pagkatapos ko mag-submit, ang dami ng concern ni GCash sa akin. Palitan ko daw yung GCash number, need ko daw i-recover, tapos palitan ko, nawala lahat ng G-score ko, bumalik sa 350, tapos ma-unlock ko na sana yung mga G-credit ko, nawala din, tapos kailangan papalitan ko daw yung pangalan. Hay! Nainis na ako sa GCash. Sana mapansin, always watching your video. Naku, ginrab mo na yung opportunity na mag-upgrade ka eh. Pero tingin ko, hindi naman humihingi ng ganitong mga information or instruction or, di ba, si GCash. Para makapag-upgrade ka, ang kailangan mo lang naman maging fully verified. Tama? Or, kung hihingi, yung GPO nga, yung GCash Pera Outlet, ang hinihingi lang naman valid ID at saka yung DTI, picture ng store. Di ba ganun lang naman? Bakit ikaw mag-upgrade ka lang? Kulang na lang palitan yung buong pagkatao. Ay nako, kayo ba? Ano bang experience nyo? May ganun ba? Nagpa-plan upgrade? Please comment down below. Ako po first G-loan offer ko na natanggap, ito yung 25,000. Nag-advance payment po ako ng 6 months, full payment. 14,000, nag-cashback po ako ng 1,200. So may natanggap siya ng 1,200. Ngayon lang ulit nagka-offer at bumaba, naging 10,000 na lang. Ayun yung sinasabi ko sa inyong mga kaibigan na, alam niyo, di ba ang taas ng offer sa'yo noong una? Tapos nung nag-fully paid ka, bumaba. Tapos ngayon, 10K na lang. Ox lang kasi kasabay nun yung G-Gives ko na offer din ang 3K. Tingnan mo yung G-Gives niya, 3K lang, yung akin, 20,000 plus. Diba? Sasakto sa pangangailangan namin, may pag-groceries na may pera pa. O, diba? Congratulations sa inyo. Ito kay Christine Bungalon yon. Thank you, Christine Bungalon. Mula kay Shiniva, ask ko po, sir. Hi po, sir. Ask ko lang po, na PUK number ko at na-disable na din yung account ko sa GCash. Oh, this is so sad. Ngayon, may G-loan pa ako na babayaran. Pero babayaran ko naman sa 7-Eleven. Kaso, hindi tinatanggap o hindi tanggapin. Pero tama naman yung account number, transaction ko kay GCash. Ano gagawin ko? Please help me. Paano masusolusyon ang problema ko? May pambayad naman ako. Okay. Number 1, Shiniva, ang dapat mong gawin, tumawag ka sa 2882. Kailangan mo makipag-usap sa customer service ng GCash. Humanap ka ng Globe or TM na number na kaibigan mo na naka-Globe sila or naka-TM sila. Makitawag ka sa kanila sa 2882. Kailangan mo makausap talaga yung GCash representative. Siya kasi yung magbibigay sa'yo ng full, clear instruction paano mo gagawin. Okay? Tapos, medyo matagal nga lang yung pagtawag sa kanila, maghihintay ka ng matagal talaga. Maglaan ka siguro ng mga 2 hours. Kasama na dun yung paulit-ulit na nagda-drop yung call, no? Tapos, nakausap ko na yung 2882. Siya po yung nagbigay sa akin ng instruction paano makapagbayad sa bayad center, no? So, siya yung nagbigay sa akin. Marami siyang in-offer, EasyPay, Metrobank, ganun. So, ang napili kong pagbabayadan ay bayad center. So, dito sa amin, sa Bataan, wala namang bayad center. Pero meron dito yung Pera Hub, no, na merong bayad center. Yung LBC, dati meron, ngayon wala na po siya. Inalis na nila yung bayad center nila. Parang may sarili na yata sila. Yun, sa EasyPay meron din. So, sila po yung nagbigay sa akin ng instruction yung nasa 2882. Pati yung amount, pati po yung account number. Yun, tapos, yun, nagpunta na po ako sa Pera Hub. Sabi ko, ang biller ay Fuse Lending Inc. Meron akong video niyan Fuse Lending Inc. Pagkatapos, nagbayad ako ng 10 pesos na convenience fee. Ang account number na ginamit ko that time is yung aking GCash verified number. Yung pinang-loan ko po sa G-loan, yun din yung number na nilagay ko as account number. Okay, kaya lang kasi 'di ba, yung iba may G-Gives, yung iba may G-loan. Pares na Fuse Lending yun, 'di ba? So ako nagbayad ako sa Pera Hub. Ang biller ay Fuse Lending Inc. Yung amount ay yung amount po ng aking monthly amortization. Tapos merong 10 peso na billing yon na convenience fee at meron ding yung account number, yung mobile number ko. Ewan ko lang ngayon kung alphanumeric number na kasi may sarili ng contract number or account number ang G-loan, 'di ba? Actually, dati pa naman, may loan contract number sila. Pero dati kasi ang pinapagamit sa ni Fuse Lending Inc. ay yung 09. Yung nagsisimula doon, yung GCash number na ginamit ko pang utang. Yun. So, okay naman. Na-post naman siya within 24 hours.
no? Paano ko na-verify? Kasi tumawag din ako sa 2882 after ko magbayad. Sabi ni 2882, mga 2 business days. That time, nagbayad ako weekend. So, sabi ko, ay, baka next week pa to. Pero alam niyo po ba, tumawag ulit ako, tumawag ulit ako the following day, the following week, na-post naman na siya. Pero bago pa siya na-confirm, nung tinawagan ko, nakita ko na nag-reflect na yung payment sa aking Gmail. Diba? Okay na din. Once ko lang ginawa yun for the purpose of the video. Okay? Siguro yung link, i-share ko dito sa comment section sa baba. Okay? So, yan. Yun lang naman mga kaibigan. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.